Hi everybody and welcome back to another video. So ayan, if you guys are new, ako po si Arlene. And dito sa channel na to, I share about yung mga travels ko and also different opinions and advices specifically sa mga buhay nating mga Pilipino abroad. So if you guys are interested dun sa mga ganitong klaseng videos, then please don't forget to subscribe and let me know sa comment section kung ano yung mga videos na gusto nyo makita in the future. Disclaimer lang, pagpasensyahan nyo na yung boses ko tsaka yung itsura ko ngayon kasi sobrang may sakit pa talaga ako. Feeling ko tinatrangkaso na ako. Pero syempre hindi tayo pwedeng mawalan ng entry. Ganyan talaga girl, pag mahirap ka kailangan mo pa rin magtrabaho kahit na meron kang sakit. But anyway, so for today's video, maglalaro lang tayo ng mini game. Right? So since kakabalik ko lang galing ng Spain, kakabalik ko lang dito sa Canada. Feeling ko timely yung game na to. So tatawagin natin siyang Spain versus Canada. So paano siya mag-work is magbibigay ako ng mga words or adjectives na pwedeng mag-describe dito sa dalawang bansang ito. Tapos i-share ko lang kung saan yung mas pipiliin ko, either sa Spain or sa Canada. So disclaimer lang ha na sarili ko po itong opinion based sa mga sarili kong experiences, research, or dun sa mga narinig ko. So if you guys are hindi nag-agree dun sa opinion ko, that's completely okay. I-share nyo na lang yung thoughts ninyo dun sa comment section natin para magkaroon tayo ng healthy discussion. Ganun siya. Okay, so start natin yung ating game, okay? So, umpisahan natin siya sa sweldo. Meron akong ginawang video about kung magkano yung sweldo sa Spain. So, kung hindi nyo pa napapanood yun, tignan nyo lang siya dun sa mga videos natin. But when it comes to sweldo, mas pipiliin ko ang Canada, syempre. Because generally, mas mataas ang sweldo sa Canada. Syempre, sa Spain, pwede rin umakyat yung sweldo mo, pero in general, mas mataas yung sweldo sa Canada. Ganun siya. Next is cost of living. So, cost of living, mas Spain ako because mas mababa yung cost of living nila sa Spain versus dito sa Canada. Pero nagbabalance out siya, 'di ba? Kasi mas mababa yung sweldo doon, pero mas mababa din yung cost of living. Dito naman sa Canada, mas mataas nga yung sweldo, pero generally mas mataas din yung cost of living. So yun yung dalawang factors na parang for me binabalance out din naman niya. Dito lang kasi sa Canada, feeling ko mas kaya. And I know yung iba siguro parang sasabihin nila na oh hindi, ganyan, kailangan mo magtrabaho. Kahit saan naman ka magpunta, kailangan mong magtrabaho eh. Depende na yun sa kung paano ka gumastos din talaga, sa ano yung mga pinaglalaanan mo. Minsan kasi sa ating mga Pilipino, marami akong mga nakikita dyan na masyadong gumagastos sa mga damit, mga ganyan sapatos, ganyan din ako dati. Pero kung tatanggalin mo yung expenses mo doon at nakafocus ka lang talaga dun sa mga importanteng bagay, magkakaroon ng big na difference talaga. Okay, so tanggalin natin yung wag masyadong seryoso. Saan mas maraming gwapo? Syempre Spain para sa akin ha. But kung depende siya sa mo, dun sa preference mo. Sa Spain kasi mas European at saka mga Latin America, ganon. So kung mahilig ka dun sa ganon ng mga klaseng itsura, syempre sa Spain, di ba? Pero dito sa Canada, more specifically dito sa Quebec, kung nasaan ako nakatira, mas maraming mga French dito, syempre Canadian, mga Asians din. Mas marami sa BC, actually Toronto, mga ganon. Dito sa Quebec, meron din pero hindi ganon kadami. Tapos, mga Italian, mga ganon. Mga Moroccan, ganon, dahil sa French. So, yun siya. So, depende na yun sa ninyo, dun sa mga type ninyo. Okay, next, long-term friendship. So this is really important, especially if you're looking to build yung mga longer na relationships, di ba? And when it comes to this, feeling ko mas okay sa Canada because I feel like ang mga tao or yung mga nakatira dito sa Canada, they're
looking for more like long-term relationships or sa buhay-buhay. Whereas sa Spain, it's very temporary. Especially sa Barcelona, hindi ko lang alam dun sa mga other parts ng Spain. Pero doon kasi people come and go, 'di ba? Parang halos karamihan ng tao doon, gateway na talaga nila yung Spain into other parts of Europe. Or yung ibang mga European, temporary lang talaga sila nag-i-stay doon sa Spain. So, ang hirap mag-build ng longer na relationship. And yun din yung sinasabi sa akin ng halos ng mga nakikilala ko doon, na parang, yung mga tao dito mag-stay lang sila for a few months, yung iba, a few years, tas aalis na din sila. So, in terms of longevity ng mga relationship, ang hirap mag-maintain. Or sometimes, parang na-maintain nila kaso long distance yung mga friendships or mga relationship, which is, over time, hindi talaga siya naglalast. Whereas dito sa Canada, yun nga, mas nag-stay yung mga tao dito permanently. Mas more permanent silang nakabase dito. Ganon. Okay, next, weather. Kailangan pa bang ipaliwanag to? Syempre Spain tayo, 'di ba? Mas maganda talaga ang weather ng Spain. Yun yung parang pinaka number one na laban nila sa mga ibang bansa. And for me, yun din ako na-attract dun sa weather nila na it's really warm. Although hindi ako fan nung super mainit, kaya pag summer hindi ako nagpupunta dun ng summer or sa Europe in general kasi super grabe yung summer nila dito. I mean doon. Dito sa sa Canada, mainit din naman yung summer, pero maikli lang kasi yung summer. So parang hindi mo masyadong ramdam, tapos kaya pa siya, medyo humid pero hindi siya ganoon ka-humid versus sa Spain. Pero pag syempre pag winter, grabe super harsh ng winter. Dito sa Quebec, kung nasaan ako ngayon, super lamig na, umaabot ng -30, ganyan. Yung -20, -25, normal na yan sa winter. Whereas sa Spain, maabot lang sila ng mga 10 degrees, mga ganyan ata. Or, I don't know kung nagpupunta silang negative, but I don't think so. Yeah. So, Spain tayo pag weather. Okay, next. Housing or rent? Siyempre, ako dito? Canada. Reason why is because feeling ko mas kaya na mag-rent ka or bumili ka ng sarili mong place dito sa Canada based doon din sa isang factor na sinabi ko kanina, which is yung sweldo, di ba? Whereas sa Spain, napakauso talaga doon yung room sharing. So if you're someone who really values yung privacy mo, medyo mahirap siya unless mataas yung sweldo mo or meron kang kasama, partner na katulong for you guys to get yung sarili ninyong apartment. Pero kung single ka, like me, mahirap siya, masyadong mahal yung rent doon. Although dito sa Canada, mahal na rin naman yung rent, yung mga bahay, isa yan dun sa mga issues dito, pero feeling ko talaga mas kaya pa din kasi ako nga ang dami kong mga friends na mga single din sila pero kaya pa rin nila na mag-rent ng sarili nilang place. Meron yung iba na meron din silang roommate, pero in general marami talaga dito na kaya nilang mag-rent ng sarili nilang place. Whereas sa Spain, parang wala pa akong nakilala, although wala akong masyadong kakilala doon pa. Wala akong kakilala na mag-isa lang nila sa isang apartment. Yung mga nakikita ko sa TikTok, sa YouTube na nagre-rent silang mag-isa is usually mga galing US or galing Germany, Switzerland, mga ganyan na afford nila kasi yung sweldo nila mas mataas compared dun sa general na sweldo ng mga tao sa Spain. So, yun siya. Okay, next, accessibility or availability of accessibility of travel. Syempre Spain tayo. In general sa Europe, super bilis mag-travel from one country to another. Okay, so yun ha, from one country to another. Unang-una mura at saka ang daming mode of transportation. So pwede kang magpunta sa ibang bansa by bus, by train at saka by airplane. Pwede rin naman dito sa Canada kaso mahal. So yun talaga yung parang difference niya.
Tapos, second thing is that yung time ng travel. Sa Europe, magta-travel ka lang ng less than 2 hours, mga ganyan. Nasa ibang bansa ka na. Dito sa Canada, 4 hours na, nandito ka pa rin sa Canada kasi super laki nung Canada. So, yeah, yun yung isang gustong-gusto ko sa Europe talaga din. Okay, next, availability of work. So, feeling ko maraming comment dito, pero para sa akin, mas maraming available na work sa Canada. The reason why is because mas progressive yung mas maraming industries dito sa North America, right? Like meron tayo sa tech, meron sa sa healthcare, mga ganyan, travel industry, marami. So marami kang pwedeng mapasukan. Whereas sa Spain, parang hindi ganun ka-progressive yung ibang mga industries. Masyado silang focus dun sa iilang mga industries. Like for example, tourism, mga ganun. Yung tech nila parang hindi pa ganun super boom doon. So if you're nasa tech, parang hindi pa masyadong, marami yung options mo to actually work dun sa Spain. Unless maghanap ka ng mga remote work doon sa EU. Yun yung ibang ginagawa nung mga tao na nandun. Dito kasi sa Canada, mas progressive na or mas advanced sila when it comes to yung mga different kind of industries. And dito rin, feeling ko, mas may accessibility na pwede kang magtrabaho dun sa mga different kind of industries na yon. Whereas, apparently, dun sa Spain, medyo restricted. Kasi meron kaming isang nakilala na parang, kunyari sa healthcare, hindi nila ino-honor, kunyari, yung mga diploma outside nung Spain. So, kailangan mong mag-back to zero. Ganun din naman dito sa Canada. Ang maganda lang kasi dito sa Canada is pwede mong convert kung ano yung pinag-aralan mo. And then, like mag-aral ka na lang. Pero, meron din mga nurses na natapos na sila sa Pilipinas na parang nag-take lang sila ng exam and then I think French course. Tapos, nag-practice na sila as a nurse. Whereas doon, back to zero. Although, apparently, nung nag-pandemic, parang iniba nila yun. Hindi ko lang alam kung ano yung details. Pero yun lang yung narinig ko. Otherwise, in general, for me, availability ng work is sa Canada pa din ako. Okay. Next is presyo ng mga bilihin. Gusto nyo yun? Presyo ng mga bilihin. Mas Spain. Mas Spain ako. Spain. Kasi feeling ko mas maraming yung mga importanteng day-to-day na mga commodities, mas mura doon. Like for example, mga cheese or mga tinapay, mga ganon. Mas mura siya doon versus dito sa Canada. Pero may mga naman, parang nag-vary Like for example, sa mga ibang bagay, like kunyari yung mga Asian na mga ingredients, mas mura talaga dito sa North America. Doon halos doble yung presyo. Kasi parang mas available yung mga Asian stores or Asian na mga ingredients dito sa North America versus dun sa Europe. So I think in general, dun sa Europe, pag mga Asian stuff, mas mahal talaga. Sa atin, di ba? Yung mga pagkain natin, kailangan siya sa Asian. So yun talaga ang medyo mahal. But in general, mas mura sa Spain. Okay, so next is yung quality of life. Quality of life, Spain tayo. Kasi, mas sila dun mas meron silang work-life balance versus dito sa Canada. Sa Canada kasi, time is money. Kailangan mong go, like, hindi pwedeng masyado kang maraming downtime. Whereas doon sa Spain, oh my God, marami silang downtime. Marami silang mga break time, mga ganun, mga siesta. Tapos nagtataka ako kasi yung mga restaurants nila, marami silang mga break. Alam mo yun, dito meron din naman pero iilan, majority of the time like yung operation nila is really straight. Kasi syempre sayang yung customers, alam mo yun, ganun yung mentality dito, business talaga. Whereas doon super relax sila, mas vina-value nila yung quality of life, hindi ka masyadong mapapagod, wag lang trabaho ng trabaho, ganun. So yun yung kultura nila doon na gustong-gusto ko. Iba kasi talaga yung North American way, talagang trabaho
trabaho, alam mo yun, na magigising ka ng umaga, magtatrabaho ka na, yung iba merong 2, 3 yung trabaho nila in order for you to afford yung cost of living dito sa Canada. Although, kaya din naman ng isang trabaho, lalo na pag single ka. Like for me, isa lang yung trabaho ko and kaya naman siya. Ganon. Okay, so last, savings. So, eto, medyo controversial. Savings. Feeling ko mas makakasave ka dito sa Canada versus sa Spain because of many factors. Number 1, mas mataas nga yung sweldo. Tapos, dito kasi, hindi yung busy, sometimes wala kang oras gumastos. Kasi parang, instead nakakain ka na sa restaurant or ganun, meron kang mga kailangan gawin. Napansin ko kasi sa Spain, doon talaga parang meron silang pinaglalaanan nila yung oras na, magkakape tayo or we have to meet with friends, magkape tayo, ganyan. Ilang beses sa isang araw. Sabi ko, ganun pa talaga yun doon. Alam mo yun. Pero although maganda naman siya kasi yun nga may balance. Kaso labas ka ng labas ng pera. Ganun. Tapos mababa yung sweldo. Mga ganyan. So, yun siya. But, anyway, so yun ang ating mini-game for today's video. I hope you guys enjoyed it. I'm pretty sure meron akong mga na-miss. So, kung meron man, gusto nyo ng part 2, let me know sa comment section. And kung meron kayong mga opinion dun sa mga sinabi ko, don't hesitate to let me know your thoughts as well doon sa comment section natin sa baba. But anyways, thank you so much for watching. Again, pag hindi pa po kayo nagsusubscribe, please don't forget to subscribe. And I'll see you dun sa next na video natin. Bye!